Si Resty ang panganay sa 4 na magkakapatid. May 2 rin siyang kapatid na babae sa pangalawang kinakasama ng kanyang ama at isa naman sa pangalawang asawa ng kanyang ina. Ang ganitong senaryo ay hindi na bago sa ating lipunan. Sanay na ang mga tao sa ganyang kwento. Pero para kay Resty, gusto niya sanang hindi na lang ganoon ang kanyang nakagisnang pamilya. Dahil bilang panganay, pasan niya ang responsibilidad ng sanay magulang niya ang gumagawa para sa kanila. O Thea, ito yung baon niyo ni Joyce ha. Umuwi naman kayo sa oras. Huwag na kayo kung saan-saan nagpupunta. Bilin ni Resty sa 2 niyang kapatid na babae na noon ay papasok na sa klase. Bilisan niyo ang kilos at baka mahuli pa kayo. Yes kuya, sagot naman ni Thea na malapad ang ngiti dahil sa 20 pesos na hawak-hawak. Sige kuya, aalis na kami ha, paalam ni Joyce. Si Joyce ang pinakaseryoso sa kanilang magkakapatid. Parang matanda na kung mag-isip. Palibhasa ay lumaki ng walang nanay sa tabi. Sa murang edad nito, natuto talaga itong tumayo sa sariling mga paa. Kaya kahit may problema na ito, ay hindi ito nagsasabi sa kanila. Sila naman ang bunso sa kanilang magkakapatid. Wala pa itong 1 taong gulang nang iwan sila ng kanilang ina at sumama sa ibang lalaki. Kung kaya't hindi niya naranasan ang pag-aaruga ng isang ina. Kuya, ikaw din po ba ang susundo sa akin mamaya? Tanong ni Lisel sa kapatid habang binibihisan siya nito ng uniforme. Oo naman, may iba pa bang susundo sa iyo kung hindi ang gwapo mong kuya? Sabay pisil sa pisngi ng bunsong kapatid. Kahit pa nahihirapan sa responsibilidad araw-araw si Resty, ay hindi niya pinapakita iyon sa kanyang mga kapatid, lalo na sa bunso nilang si Lisel. Dahil ayaw niyang madagdagan ng kalungkutang nararamdaman nito sa kanilang magulang. Kung kaya't kahit na mahirap pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, maging ama at maging ina sa kanyang mga kapatid, ay pilit niya itong kinakaya, kahit madalas ay nakakaramdam na siya ng kawalang pag-asa. May nakukuha naman silang sustento sa kanilang ama, ngunit kapag tinutoyo ang asawa nito, ay dinidelay ang padala sa kanila. Buti na nga lang at wala silang binabayarang bahay dahil nakatira sila sa bahay ng kanilang lola, nanay ng kanilang ama, na sumakabilang buhay nung siya ay kapapanganak pa lamang. Buti na nga lang talaga ay ganoon, dahil kung hindi, ay pati pang upa ng bahay ay kanya pang puproblemahin. Nawala ang pagmumuni-muni ni Resty nang marinig niya ang matamis na boses ni Lisel. Kuya, bilisan mo na, mahuli na ako. Tutuksoy na naman ako ng mga kaklase ko niyan eh. Dali-daling kinuha ni Resty ang bag ng kapatid na noon ay nasa pintunan ng kanilang bahay. Nandyan na, hindi ka pa naman late, Lisel. Bakit ba madaling-madali kang pumasok dyan? Tanong ni Resty sa kapatid. Bakit? May nangaaway ba sa'yo sa school mo? Sunod na tanong nito. Hindi kuya, ano kasi? Ayun o, sabay turo ni Lisel sa mamang nagtitinda ng scramble. Magpapabili po sana ako niyan sa'yo kuya, kaya sabi ko sa'yo alis na tayo. Ganitong oras kasi si Manong scramble dumaraan. Paliwanag ng kapatid kay Resty. Akala ko naman inaaway ka na sa school. Scramble lang pala. Minadali mo pa ako. Hindi naman kita ibibili niyan eh. Pang-aasar ni Resty kay Lisel. Hala kuya naman eh. Nakasimangot na pagkakasabi ni Lisel. Sabay pa pala yung lumakad sa kanyang kuya. O siya, sige na. Huwag ka nang magmakdol dyan. Basta ingatan mo yung uniforme mo ha. Baka madumihan na tapos wala ka pa sa klase nyo, sabi ni Resty sa kapatid. Yehey! Thank you kuya! Sabay yakap ni Lisel sa kanyang kuya Resty. Nakarating na sila sa school ng kapatid. O Lisel, antayin mo na lang ako dito mamaya ha. Huwag kang aalis o sasama sa kahit kanino, lalo na sa hindi mo kilala. Ako ang susundo sa'yo. Mag-behave ka sa teacher mo ha.
Mahabang bili ni Leslie sa bunsong kapatid. Opo kuya, bye-bye, sabay pasok na nito sa kanyang klase. Buti na nga lang at magkasabay ang oras ng pasok nilang dalawa ni Lisel. Kung hindi, ay mahirapan itong mag-isa. Mapipilitan siyang huminto sa pag-aaral pag nagkataon para sa kanyang bunsong kapatid na noon ay nasa kinder pa lamang. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Nakapagtapos na si Thea ng pag-aaral sa tulong na rin ni Resty na hindi na nagpatuloy ng kolehiyo nang ito ay makagraduate ng high school upang suportahan ang mga kapatid. Kung kaya't nang makahanap ng trabaho si Thea, ay ito naman ang tumulong kay Joyce na noon ay nasa huling taon na ng kolehiyo. Ganon din kay Lisel na patapos na ng high school. Kuya, gusto mo ba ulit bumalik sa pag-aaral? Tanong ni Thea sa kanyang kuya. Nako, ayoko na. Matanda na ako. Nakakahiya nang pumasok. Tapos mga kasabayan ko mas bata pa sa inyo. Wag na lang. Patawang paliwanag ni Resty sa kapatid. Bakit? Wala namang pinipili ang pag-aaral. Hanggat gusto mong matuto at may pangarap ka ay walang nakakahiya doon. Depensa naman ni Thea. Oo nga, ang nakakahiya, yung aanak-anak ka, aasa-asawa ka, tapos iiwan mo lang na parang basahan. Gatong naman ni Joyce. Oh, saan naman galing yun, Ate Joyce? Sabat naman ni Lisel sa usapan. Nako, tigilan nyo na yan. At baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Pagputol na Resty sa namumuong hindi magandang litanya ni Joyce. Ang hirap talaga pag puro babae ang kapatid mo. Ang daming litanya, ang iingay pa. Buti na lang ay hindi ako naging babae. Kung hindi ay nako, mas maganda ako sa inyo mga besh. Pabakla nitong salita. Mapagaan lang ang emosyon ng mga kapatid. Lalo na si Joyce na malaki na pala ang galit sa kanilang mga magulang. Mabilis na dumaan ang mga araw. Unti-unti nang gumagaan ang kanyang mga responsibilidad dahil may kakayahan na ang kanyang mga kapatid na alagaan ang kanilang mga sarili. Si Thea ay maayos na ang trabaho bilang senior staff sa isang kilalang kumpanya sa Makati at malapit na itong mapromote sa trabaho. Si Joyce naman ay isa ng ganap na register nurse sa isang pampublikong ospital dahil na rin sa kagustuhang makapagtapos ng ganoong kurso kung kaya't pinagsikapan niyang makakuha ng scholarship sa tulong na rin ng kanyang ate Thea at Kuya Resty. Samantalang si Lisel naman ay kasalukuyan ng nag-aaral ng fine arts bilang scholar sa isang universidad sa Maynila. Kapag hindi ito abala sa eskwela, makikita mo itong abala sa pagpipinta at ito ay kanyang ibinibenta upang may dagdag pang bayad sa mga gastusin niya sa paaralan. Isang araw, sa di inaasahang pagkakataon, ay muling nagpakita ang kanilang ina. Sino po sila? Tanong ni Lisel nang madatnan niya ang isang babaeng nakatayo at nakasilip sa kanilang bahay. Natigilan ang babae at matagal na napatitig sa kanyang mukha. Nang matauhan, ay tinanong niya ang kanyang kaharap. Ay, itatanong ko lang kung may nakatira ba ditong Resty Lagan? Tanong ng babae kay Lisel. Bakit po? Sino po sila? Pakisabi, Linda. Ah, sige po. Saglit po tatawagin ko lang po si kuya. Pagkarinig ni Linda sa sinabi ng kaharap, ay napabulong na lamang ito sa sarili. Marahil siya na si Lisel, ang bunso namin ni Mario. Dalagang-dalaga na siya. Bumalik ang kanyang ulirat nang marinig niya ang pamilyar na boses. Ma? Ma, ikaw ba yan? Tanong ni Resty sa babae. Resty anak. Ma, ikaw nga. Nilapitan at niyakap ni Linda ang kanyang anak na noon ay nagtataka kung bakit siya naroon. Gulat at may pagtatakang pinapasok ni Resty ang kanilang ina. Ngunit ni isang salita ay wala siyang masabi rito. Sa tagal nilang hindi nagkita, madami siyang gustong itanong dito. Ngunit para siyang napipi ng mga oras na iyon. Si Lisel naman ay takang-taka rin. Kuya, sino po siya? Tanong ni Lisel sa kapatid.
Sel, siya si Mama. Mama natin siya. Pakilala ni Resty sa kanilang ina. Mama? Siya si Mama? Takang balik na tanong naman ni Lisel sa kapatid. Bakit sabi ni Ate Joyce patay na raw si Mama? Baby pa lang raw ako noon. Nagtatakang tanong ni Lisel. Oo nga, simula nung iniwan niya tayo, baby ka pa lang noon. Patay na siya para sa akin. Katwirang sagot naman ni Joyce na di nila namamalayang nakarating na pala galing trabaho. Anong ginagawa mo dito? Walang galang na tanong ni Joyce sa ina. Joyce, huwag kang ganyang makipag-usap sa kanya. Nanay pa rin natin siya. Nanay? Oo nga pala. Nanay na walang kwenta. Nanay na basta-basta na lang iniiwan ang kanyang mga anak at sumama sa ibang lalaki. Oo nga naman, nanay ka nga. Pero kahit kailan, hindi ka nagpakananay sa amin, lalo na kay Lisel. Kaya huwag kang mag-e-expect na ituturing kitang nanay namin dahil hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan naming magkakapatid, lalo na si Kuya Resty. Tapos nandito ka ngayon, babalik-balik na parang walang nangyari. Galit na pagkakasabi ni Joyce. Joyce, tama na. Saway na Resty sa kapatid. Sabay talikod ni Joyce sa kanilang ina. Si Lisel naman na kanina pa nakikinig sa mga sinasabi ng kanyang ate ay tahimik lamang na umiiyak sa tabi. Mama? Tawag ni Thea sa ina. Nakakarating lang galing sa opisina. Ma, bakit hindi mo sinabi na ngayon ka napupunta dito? Nagkita na ba kayo ni Joyce? Sunod-sunod na tanong ni Thea sa ina. Nag-uusap kayo ni Mama, Thea? Takang tanong ni Resty sa kapatid. Marahang tumango si Thea sa kanyang kuya, saka ikinuwento ang nangyari. Kuya, naalala mo nung na-food poison si Joyce? Nung bago ako graduate tapos wala tayong pambayad sa ospital? Lumapit ako noon kay Mama. Ang sabi ko lang sa'yo, pinahiram ako ng kaibigan ko kasi alam ko na hindi mo tatanggapin, lalo na si Joyce, kapag nalaman niyang galing kay Mama ang lahat ng iyon. Nung graduate ako at pati si Joyce, ay naroon si Mama. Hindi lang siya lumalapit sa atin kasi takot siyang baka sumbatan niyo siya o magalit kayo sa kanya. Yung mga paintings ni Lisel, si Mama yung bumili noon, kuya. Sana pakinggan niyo muna si Mama bago kayo tuluyang magalit sa kanya. Paliwanag ni Thea sa kapatid. Anak, Resty, patawarin niyo akong magkakapatid. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyong apat. Wala ako sa tabi niyo noong mga panahong kailangan niyo ako. Pero ni minsan, hindi kayo nawala sa isip at puso ko. Ni minsan ay hindi ako nawalan ng pag-asa na isang araw ay makikita ko ulit kayo at may papaliwanag ko kung bakit ko kayo iniwan. Ano ba talaga ang nangyari, Ma? Bakit bigla ka na lang nawala at hindi ka na nagpakita sa amin? Hirap na hirap ako, Ma, tuwing iiyak si Lisel dahil naghahanap ng kalinga ng isang ina. Kapag natatakot sa kidlat si Joyce, tuwing malakas ang ulan, tuwing kailangan ni Thea ng magulang si school achievements niya. Wala kayo ni Papa. Ako, Ma, kinalimutan ko ang sarili kong pangarap. Mapunan lang ang kakulangan niyo ni Papa. Yung responsibilidad niyo ni Papa bilang magulang sa amin, ipinatong niyo sa akin. Ang bigat-bigat, Ma. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko noon kasi hirap na ako. Kwento ni Resty na noon ay walang tigil ang pagpatak ng kanyang luha. Mga anak, patawarin niyo ako. Kung naging malakas lang sana ang loob ko at hindi ko kayo iniwan, hindi niyo sana dinanas yung mga bagay na yon. Alam ko huli na ang lahat. Hindi ko na maibabalik yung mga panahon na lumipas na hindi ko kayo nakasama at naalagaan. Pero umaasa pa rin ako na kung bibigyan niyo ako ng pagkakataong maging isang ina para sa inyong apat, gagawin ko yon hanggang sa huli kong hininga. Makabawi lang ako sa inyo. Makabagbag ng daming sabi ni Aling Linda sa mga anak. Nakikinig pala si Joyce sa tinura ng kanyang ina. Dahil noon pa man, ay meron ng mga katanungan sa kanyang isipan na naghahanap ng kasagutan kung bakit sila nito iniwan at pinabayaan. Napag-alaman nilang magkakapatid na hindi pala sila ang unang pamilya ng kanilang ama. May pamilya pala ito sa Cebu.
Huli na nang ito'y malaman ng kanilang ina. Kaya pala ganoon na lamang ang turing ng akala nilang kabit ng papa nila sa kanila. Dahil anak pala sila sa labas. Oo anak, buntis ako kay Lisel nung matuklasan ko na may pamilya na pala siya sa Cebu. Kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Kukunin ko na dapat kayo at lalayo na lang tayo. Ngunit binigyan ako ng restraining order ng papa nyo galing sa korte na hindi kayo pwedeng lapitan dahil isa raw akong pabayang ina at merong kabit noong mga panahong iyon. Hindi ko pa asawa ang Tito J nyo. Matalik kaming magkaibigan. Siya ang tumulong sa akin noong mga panahong winawalang iya ako ng papa nyo hanggang kami na nga ang magsama. Pero mga anak, kahit kailan ay hindi ako nawala sa tabi nyo. Naroon ako sa mahalagang okasyon ng buhay nyo. Hindi ko lang magawang makalapit sa inyo dahil 11 taon ang nakalagay sa sulat na ibinigay sa akin ng korte. Pakiramdam ko noon ay may palaging nakatingin at nakasunod sa bawat galaw ko. Kaya nagtiis ako sa aking sarili na kahit sa malayo lang ay makita ko kayo mga anak. Pagkatapos nun ay pinakita ni Aling Linda sa kanyang mga anak ang katibayan at katunayan ng lahat ng kanyang sinabi. Hindi man lubos na naiintindihan ng magkakapatid ang lahat ng nangyari, ngunit tinanggap pa rin nila ang kanilang ina. Unti-unti ay naghilom ang sugat sa kanilang mga puso. Nagkaroon sila ng kapatawaran sa isa't isa at masayang namumuhay na buo at magkakasama. Para sa kanila, isang malagim na panaginip lamang ang nangyari. Ngayong nagising na sila, ay hindi na nila sasayangin pa ang oras at pagkakataon na maging masaya at nagmamahalang pamilya.